Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Leo at nanonood kayo ng News Unfiltered. By the way po, ito ay recorded video na mapapanood nyo po Sunday, Linggo, July 19, 2026. At pag-usapan natin tong word war ng dalawang senador, si Alan Peter Cayetano at saka si Senator Ping Lacson. Kasi nga, ayon kay Alan Peter Cayetano, itong si Ping Lacson daw ay tuta ng administrasyon. Okay? At mukhang hindi pinalagpas ng ah, Senator Ping Lacson itong mga hirit ni Alan Peter Cayetano. Bakit natin sinabing Cayetano? Yung 2019 SEA Games hindi pa po natin nakakalimutan 'yan. Okay? At mukhang nayanig itong kalamnan ni Alan Cayetano doon sa balita na iimbestigahan daw ng NBI. Okay? Itong anomalya doon sa 2019 SEA Games. Okay, pero dito, let's talk about yung komento ni Senator Ping Lacson kay Alan Cayetano. Ayon dito sa balita galing sa ABS-CBN News, Lacson says live selling Cayetano had 6.79 billion billion budget insertion in 2025 GAA. Wow! Ang laking pera insertion. Imagine niyo kung totoo ito, ilan kayang porsyento ang nakuha ni Cayetano? Ah, pag si Senator Ping Lacson talaga yung umarangkada na walang pigilan dito. Kita niyo nangyari kay Marcoleta. O yun, meron siyang ah, meron silang word war nung dalawa nakasuhan ng plunder itong si Marcoleta. O yun, bumahawi talaga si Senator Ping Lacson kay Marcoleta. Naging mistulang kung natatandaan nyo, si Marcoleta nung sumurrender sa Sandigan Bayan, ang nangyari, nagkasakit, nagka-pneumonia. Eh, parang very familiar yung mga galawang politiko na pag inaresto, especially plunder, nagkakasakit. Playbook ng mga senador o mga congressman na kinakasuhan o kukulong. Okay, nagsakit-sakitan tapos hindi makukulong pero ayun, na tiyempohan na wala naman talagang malubhang sakit itong si Senador Marcoleta. Okay. So, yun na nga. Ah, i kung kung pag-uusapan lang po yung ah, alitan o parang bangayan, walang tatalo po kay Senator Ping Lacson. Okay, so tingnan natin yung report dito. Ayon sa kanya, ibinalik ni Senator Ping Lacson ang banat ni Senator Alan Cayetano naging mayaman siya sa pamamagitan ng budget insertion. I think si Cayetano, yung ginagawa niya, puro siya live selling, Facebook Live. Okay? At tinitira niya yung mga kalaban niya. Diba? Na whether si NBI Matibag o yung administrasyon or ang majority ng senador. Okay? At hindi talaga niya pinalampas itong si Senator Ping Lacson. Na ang sagot ni Senator Ping Lacson, gusto ko ipakita sa inyo guys. Dito sa kanyang X account. Okay? Ay nandito, sabi niya, let me correct Senator Alan Cayetano's latest live selling on FB using wild insinuation and black propaganda against me. Okay, ayon sa kanya,
Hindi nagdoble ang net worth sa salin ko in 2025 compared to 2022 when I left the Senate. Kasi nga, ah, si Senator Ping Lacson, nagkandidato siya bilang presidente doon sa 2022, hindi siya nanalo, di ba? So, meron 3 years na nagpahinga. And then, actually, more than 4 times ang increase at 244.9 million compared to 58.7 million in 2022, the year I left the government. So that means, yung nung time na wala na po siya sa gobyerno, nag-increase siya 4 times. Pero wala siya sa gobyerno, ha? That means, wala siyang ginagamit any government resource na yung lumago yung kanyang yaman. Sabi niya dito, whatever money I have, I definitely earned legitimately through some real estate deals and other legitimate businesses with two other business partners as a private individual. And I paid 10.5 million to 2.8 million respectively as reflected in my ITRs. Ang bilib ako kay Senator Ping Lacson ay hindi niya po ginagamit yung mga pork barrel. Kasi nga may mga senador na merong hawak na gano'n at, ever since po naging senador siya, nakita ko na po nung time na naging senador siya hanggang ngayon, wala siyang mga pork barrels, okay. Now continue sa baba. Unlike Senator Cayetano with 6.7979 billion, hindi po million, billion in budget insertions under the 2025 GAA. Wala akong insertion sa pork barrel since I became a senator. O yan, true. Imagine niyo 2025 GAA. Bakit hindi to nasilip? No? Bakit ngayon lang lumabas na meron palang insertions to si Kawatano? Nga no, kung isipin mo parang ano ba? Meron bang talagang hindi natin nakita? O sadyang talagang meron talagang alam si Senator Ping? Well, anyway, yun na nga, 6.79 insertions. Grabeng pera. Okay, continue dito sa baba. At lalong wala akong 25% kickback sa mga slope protection and other infrastructure project. I don't know I don't know about him, but I've consistently refused lobby monies in relation to my job as a legislator. And yes, the reopening of Blue Ribbon hearings, so wag siyang mainip. Meron ding ghost sa Taguig. Balikan natin 'tong sabi dito, at lalong wala akong 25% kickback. Pinaparinggan niyo ba na merong 25% kickback itong si Alan Cayetano sa mga slope protection at other infrastructure projects? Aba, parang ano 'yan, very clear na impormasyon. Question, saang lugar yung slope protection na 'yan, okey? At lastly, not lastly, lobby monies. Kasi nga merong mga ano, ah, mga legislator daw, ayon sa mga narinig ko rin, nagla-lobby para yung kanilang mga negosyo, maaprubahan, makakuha ng project at merong kickback. Aray, okay. At yun na nga, lastly, ghost projects. Antindi 'no? So that means meron po tayong makikitang ghost projects sa Taguig. Okay. So, magiging exciting 'to. Kasi nga, yung mga senador na nakikita natin, by the way guys, ah, mga senador na paulit-ulit nandiyan pa rin, okay. At yung may mga track record, clearly, kita mo nangyari kay Jinggoy,
kay Bong Revilla, 'di ba? Nadawit na sa PDAF, tapos akalain mo meron palang flood control projects na insertions. Kaya nga ang lakas namang loob ng mga taong ito na gusto talagang makabalik sa gobyerno para makakuha ng maraming pera, ah, through illegal activities. At ito pa, gusto ko ipakita sa inyo galing kay Attorney Jesus Falsis. Ayon sa kanya, post siya 8 hours ago, "Oh my God, Senator Ping Lacson says na yung city engineer, presumably ni APC o Alan Peter Cayetano ay isang BGC boy. Hindi mahilig mag-gambling parang sina Henry Alcantara at Bryce Fernandez. Baka magkaroon ng privilege speech soon about the gigs infrastructure projects." Imagine niyo yung Taguig, napakalaking siyudad, 'di ba? At ang daming mga businesses doon. So yung proyekto, definitely ang daming napupunta. At ayon sa kanya, tolerated or not, their city engineer, a self-styled BGC boy, yung sa gambling, is using two aliases in casino and has a lifetime win and lose record at almost half a billion. Wow. Ano niyo yung pera na yung napakalaking pera. In just one several casinos hotels in Metro Manila. So, mabubuo na ba yung BGMP, yung B, Bong Revilla, yung J, Jinggoy, yung M, Marcoleta, yung P, sino kayo makakapag-fill nun? Si Alan Peter kaya o yung isang may letter P din sa kanyang pangalan? Okay, ano po sa inyo guys? Para sa akin, ang daming ma-unfold dito. Dapat na lang talaga palitan yung mga binobotong mga senador, congressman, kasi sila rin hanapin dapat yung track record na ito ba'y hindi corrupt, matinong senador o matinong kandidato. Dapat po hinahanap natin yun. Hindi yung sikat na pangalan pero may record ng kawatan, 'di ba? Isipin natin 'yan at dapat natin iboto yung mga matitino. Ang daming matitino, kaso nga lang mas inuunahan pa ng mga, manggagansyong maraming pera at binoboto ulit. O sana, may magandang, um, mangyari sa 2028, 'di ba? Okay, so yun na po guys, kung meron po kayong comment, suggestions sa ating video, paki-comment po sa comment section. Please don't forget also to hit the like and subscribe button. Salamat! Okay, so it will be exciting in the future kasi malalaman natin na kung ano ba yung ghost sa The Gig. Alright, so salamat po and see you sa susunod na video. Salamat and have a good day.